Hi, Joseph Lagman po, aka Kaymang G-Vlog, and welcome to my YouTube channel. Nandito ako ngayon sa Legazpi, Albay. Meron tayong isa na namang entrepreneur na interviewin. May-ari sila ng isang restaurant dito sa Albay. Ang pangalan, sikat dito, Jolly Good. Yun, ang may-ari po si Ma'am Maria. At their business has been in operation for about 28 years. Tara, at alamin natin kung ano yung kanilang pinagmulan at kung paano silang tumagal sa ganitong industriya. Tara po, punta na tayo. Hi guys, nandito tayo ngayon sa Jollibee. Ito yung Jollibee. Ayan, Jollibee. Jollibee. Ayan, Jollibee siya. Tapos, punta tayo. Ito yung Divine Word College. Ayan siya. So yung Jolly Good nandun sa kabila, pangalawang kalye mula dito, Jolly Good. Yan. Oh, sige ma'am, so balik ka. Ma'am, ito yung kanilang karinderya. Yan, maraming parokyano tayo. Ayan. Yan sila. Yan. Sige po. Bahay to, business nila, private house nila, ginawa nilang restaurant. Yan siya. Nagdadatingan na yung mga client nila, mga parokyano. Mamaya, marami na yan, punong-puno na. Hi ma'am, good day. Ma'am, maaari po ba sila magpakilala? Ako po si Freedom S. Raico po, from Bicol. Bicol. Hello ma'am, nakita ko kasi very famous itong Jolly Good. Marami na ako nakakausap tungkol dito. At pinuntahan ko na kasi kayo at maraming salamat, napaunlakan niyo po ako. Ma'am, ito pong Jolly Good. Is it isang negosyo niyo lang or family business, ma'am? Family business po. Ma'am, pakikwento niyo nga sa mga audience natin kung paano saan nag-originate yung very genius na pangalan Jolly Good, ma'am? Yung nag-start ito nung kay mama po. Mama ko po, magaling siya magluto. Tapos yung mga taga-Divine, dyan po. Divine College siya. Parang palayaw nila, pag lalabas sila, kakain sila. Ang gusto nilang sabihin na punta tayo sa Jolly Good. Pero yung original name talaga nito is Yaan's Eatery. So ang nag-originate yung Jolly Good para suggestion na rin ng mga kumakain. Opo. Okay. Ma'am, yung Jolly Good, yung Jollibee dyan, kailan pa yan? Promotion Oo nga eh. Matagal na rin. Siguro sabay-sabay lang. Sabay-sabay na, sumabay na kayo. Pero ano nauna, yung Jollibee o yung pwesto nyo ritong kainan? Kami po. 1995 po. 1995 pa. Nakita ko mong bahay. Ito, malaking bahay. It's parang kondomi. Ay, hindi naman. Bungalow type na bahay. Bungalow. Malaki. Opo. Ilang square meter, ma'am? Ito po, yung kasama yung sa amin, 300 square meter. Wow, laki. Tapos yung ilalim? Opo. Yung kainan po, mga 200 lang. Laki pa rin, 200 square meter. Sige ma'am, nandun na tayo. Ma'am, ano yung inumpisahan yung iluto ni mama? Yun. Yung bilo-bilo o ginatan, kung tawagin dito. Yun ang una niyang niluluto. Yung mga pang merienda. Yun. Tapos ma'am, magkano yung punan kaya ni mama noon? 1995? 1995. Yung uncle ko kasi, parang sabi niya, housewife siya. Sabi niya, kung gusto mong mag-business, binigyan siya ng 10,000 para sa puhunan. Ayan ma'am, nasabi niyo, 10,000 nag-start? Opo. Paano lumaki? Ano po, bale, kada araw-araw na siya nagluluto. Konti pa lang yung niluluto niya. Tapos, eventually, yung mga boarders dito kasi maraming mga estudyante, nagre-request na ganito, pwede magluto ng mga ibang potahe, ganun. Kaya nag-start na rin kami magbenta ng mga pang lunch and then breakfast. So, kasi yung lugar niya strategic place, ano? Opo. Talagang matao, mas estudyante, so doon nag-originate talaga. Opo. Ma'am, yung gano'n na pagluluto na sinasuggest na niluto ngayon, marami na kayo po tayo. Ano yung bestseller, ma'am? Mga bestseller namin, dinuguan, kare-kare, tapos Bicol Express. Pero ang mabebenta talaga dito yung mga gulay. Malunggay. Kasi kunwari may mga ulam na sila, tapos kung pangdagdag, gulay na lang, di ba? Sige ma'am. Kung gano'n, ngayon,
tumatanggap na ba kayo ng mga catering? Ay, opo. Kasal? Sige ma'am, pwede nyo. Oo. Kasi ano nun nag-resign na rin po ako sa work. Sabi ko, tulungan ko na lang si mama. So, nag-offer na rin kami ng mga catering, and then sumali na rin ako sa mga government na catering, bidding. Opo. How do you find yung inyong business? Productive po ba? Or okay lang? Productive naman po. Salamat po. Oo. Oo, Since 1995, so ilang taon na yun ngayon? 20... Oo, more than 28 years. 28 years, grabe, 30 years na. Dun sa pagninegosyo ni mama mo, ma'am, ilang kayong magkakapatid? 5. Nakapagtapos lahat ng pag-aaral. Opo. Oo. Ma'am, yun nga, dun na ako pupunta, mula sa pagninegosyo ni mama, ano na yung mga napundar at nakita nyo talagang benepisyo ng pagninegosyo, ng pagkakaroon ng karinderya? Opo. Yung benepisyo niya, lahat kami napagtapos niya kasi yung papa ko kasi government employee that time, so kulang naman pag sabay-sabay kami nagka-college noon, 3 kami yata noon. Tapos ngayon lahat na kami tapos, ano pa? How about property, ma'am? Hindi naman masyadong properties, pero yun siguro yung pagtatapos namin. Pagtatapos. How about yung nakatulong sa mga ibang kamag-anak? Oo naman. Oo, ngayon, marami kayong tao dito. Kamag-anak ba lahat? Ang iba po, mga kamag-anak, yung iba, empleyado namin. Since family business ito, ma'am, paano yung decision making? Kami, minsan coordinated kaming 3 ni Papa. Tapos yung mga decision na malalaki, napapag-usapan namin ng magkakapatid. Ano yung pinakamalaking naging pinag-isipan at dinesisyonan nyo, ma'am? Hindi Sige, ma'am. Ano kaya? Yung mga desisyon, siguro yung sa pagsali sa mga bidding, siguro po, opo. Tapos, yung pag-hire siguro ng mga empleyado, tapos pag-expand rin. Ma'am, mula sa 10,000, ma'am, rough estimate, net worth, 30 years na. Oo. Kasi, yung mama ko kasi nagkasakit. So, yung ginamit rin namin yun sa pagpagamot sa niya. Yun. Sige. Guys, ayaw sagutin. Alam nyo na, 30 years in business. Hindi sila tatagal ng ganong katagal, ng ganong-ganon lang. So, madam, kayo, if ever, maipapayo nyo ba sa inyong mga anak itong ganitong negosyo? Oo. Yung anak kong isa, gusto niyang ipagpatuloy ito na business. Paano yung pagkakasabi niyo sa inyo, ma'am? Kasi pag sa catering, tumutulong siya sa mga namin. So, siya yung nakita niyang interesado. How about dun sa iba? 5 kayong magkakapatid. Nag-invest rin. Sabi ko, mag-invest na kayo. Akin. Paano with regards sa investment, ma'am? It's either financial, oras. Ano yung ini-invest nila, ma'am? Sa kapital. Sa kapital. Punta naman ako doon, ma'am, sa marketing. Ma'am, paano yung marketing nyo? Ang laki na nito eh. Malaking negosyo na. Paano yung marketing nila? Sa word of mouth lang. Tapos sa Facebook, laging nagpo-post. So, itong vlog natin ngayon, post nyo doon, ha? Oo. So, yung balik naman ako doon, yung sa pamamili ng mga gamit, putahe, ganyan. Paano po yung pakikipag-usap nila sa supplier na ba sila? Opo, may supplier po kami dito sa market. Tapos yung mga namin sa mga karne, tapos mga lahat ng mga supplier pumupunta rin naman dito. Hindi na ako pupunta doon sa magkano kinikita, magkano yung puhunan kada araw na. Sa ganito kalaking restaurant na hindi na sa karinderya. Yung puhunan. Every daily, siguro mga 25. 25K, malaki na. Yung yung puhunan na 25K naman, nauubos naman siya within the day? Oo, with mga 80%. 80%. Ganito, mas malaki kasi pagka may regular kayong restaurant, how about dun sa catering? Paano yung pagka-hire?
Kung sakali. Yung pag-hire namin, meron ako dito mga ano rin, may mga backup staff na On pwedeng call. on call. Yan, on call. Tapos, ito sila rin, may mga incentive pag may mga catering, may additional na... So, aside from the 25,000 daily dito sa restaurant nyo na puhunan, ano yung pinakamalaking nakuha nyo sa bid, ma'am, na project, sa bidding? Sa bidding, Catering. 290 siguro. 290 packs. 1,000 packs. 1,000 packs. Oh, grabe. Ano yung morning, evening? Hindi naman. Ano lang naman. AM snack tas lunch. 28 years in business, lumalaki pa, lumalago. Sa palagay nyo, ano yung pinakamalaking nagpausbong talaga sa inyo, talagang big growth? At anong taon ito na? Siguro po, after ng pandemic After na po. ng pandemic. Doon na kami nag-start kasi yung sa catering, after ng pandemic lang kami nag-start. Opo. Ganito, ma'am, if ever na may nanonood sa atin na mga clientele, yung mga nanonood na viewers natin, kung papayuhan niyo sila na papasok sa ganitong negosyo, ano yung nakikita niyong dapat nilang hawak na charisma, attitude, pag-uugali? Sa pag-ugali, siguro dapat consistent lang. Tapos kung may passion ka sa cooking, tapos innovate mo rin yung mga yung mga luto. Yun. Tapos kasi yung mga preference ng customer, yun, kung ano yung need nila, parang ikaw yung maggagawa. Sige pa, ma'am. Dun sa paghawak sa tao. Sa tao, we treat them as family. Opo. Yung pasweldo, ma'am, sinabi yung incentive. Oo. Yan, kunwari sa Food Panda, sa Grab, meron silang mga incentive para maayos yung release ng mga food na i-serve. Nung hinawakan niyo ang negosyo, ma'am, ang nagpapalakad, si mama. Opo. Tapos sinabi niyo, kayo na ang magpapalakad. Ano yung mga innovations sa sinabi niyo, pag ako ang nagpatakbo, mama, ito yung babaguhin ko, ito yung dadagdag ko, ito yung i-maintain ko sa mga ginagawa niyo. Sige na. Yung sa luto niya, yun pa rin ina-adapt namin. Tapos, yung yung pag-innovate, yung kagaya nung meron kami isang branch sa mall, parang naka-POS may na siya. branch na kayo? Opo. Oo, pero Bongga! hindi naman po, lang po yun, stall, food stall po. Pero namin, parang dapat systematize. Pero pakonti-konti. Hindi naman talaga yung gradual. So, parang yun rin, gusto ko rin i-adapt dito na naka-POS na hindi kami ano yung POS, ma'am, para sa mga audience natin? Yung parang point of system ba yun? Yung may system na. May system na. Oo. Kung ano yung cash register, yung amount nun doon. Bibilangin. Pati yung naka-inventory, Yes, parang po. Maganda. Ma'am, punta naman ako ulit, babalik ako Kung meron kayong puhunan na 25,000, ano ngayon yung pricing nyo? Paano nyo nadidetermine yung presyo? Ako, with regards, kasi meron din kayong mga katunggali dito na karinderya. Opo. Paano nyo ini-stay na competitive ang price nyo? Ang namin, mga 20 to 30% lang naman po yung interest namin. Markup po. Tapos, pero hindi naman kami, as in, bumababa doon sa, kumari, mababa na yung pricing namin. Kasi medyo mataas rin ang price namin. Kumari, 60 yung sa mga karne, yung gulay namin, 30. So, kasi inaano namin yung quality rin ng sineserve namin. Ma'am, with regards sa pricing, ang binabantayan niya talaga quality. Ma'am, Quality po. Nagkaroon na ba ng chance na may nagrekla? Na hindi naman totoo? Hindi naman. May nagre-reklamo tapos inaano namin talaga. Inaayos namin. Opo. Kasi dati gusto nila may parang expose na mabuti yung yung food. So ginawa na namin para may talaga siya yung layer. Tapos may cover. Escaparate. Oo. Escaparate. Para hindi nila
Eh, ma'am, ganito, no? Ang pagkain, talagang delikado ito. Okay. Ano yung mga preparation nyo? Kasi hindi ba, chinecheck ng City Hall? Oo. Yung na-maintain ba yung kalinisan? Paano ang Yun po, na-maintain naman po. Kaya kami talaga yung nag-monitor ng food business namin. Kasi kung ititiwala mo sa iba, baka hindi sabotahe. Oo. Pero ma'am, may nangyari na ba sa inyo ng gano'n? Nasabotahe kayo? Wala naman. Wala naman. Salamat. Salamat sa Diyos. Guys, wala. Salamat sa Diyos. At wala. Ma'am, ganito. If ever na nagninegosyo sila, at nagninegosyo din kayo, yung mga kasabay nyo rito, ma'am, are you in a friendly competition sa kanila? Oo. Kilala nyo ba sila, ma'am? Opo. Ano yung, kung sakali, ano yung napagkasunduan? Meron na ba kayong kasunduan? Ay, hindi naman. Minsan, yung sa pricing, sabi ko, yung rice, mataas na. Sabi ko, 10 ka pa rin. Sabi ko, mag-15 na ako. Mag-12 ka na. Sabi niya, sige. Maganda. That's healthy competition naman, no? Ano nang sabi nila? Ay, oo nga, sige. Agree naman, oo. Pagka bumaba naman, binababa nyo rin. Hindi naman, Hindi naman. Parang, kasi, ang competition ko, within myself, parang hindi naman ako nagko-compare sa iba. Sa iba, yung mga kasama niya rito, yung mga staff, nagsasuggest din ba sila? Oo, kasama siya, kasama sa... Sige ma'am, bigyan niyo nga kalimbawa kung paano sila nagsasuggest. Nag-meeting din ba kayo? Oo, nag-meeting, tas may GC kami, pag may mga pag may mga good feedback, sinasabi ko rin sa kanila, screenshot ko yung mga comments ng customer. Ma'am, ganito. Doon sa pagpapalakad sa tao, sino na yung pinakamatagal niyong staff? Si Sheila. Si Sheila. Tapos yung mga cook ilan namin. Ilan si Sheila? 30 years. Wow, 30 years? Grabe. Ay, hindi. 30 years old na siya. So, yung pumasok siya dito, mga 10 years na. 10 years na siya. Siya pinakamatagal. Oo. Tapos yung mga cook namin, siguro mga 7 years na rin. Matagal na ako. Di na pagpaaral na rin sila ng mga anak-anak nila. Hindi pa mga bata pa sila. Mga nagtitrain lang namin po. Kasi dati nag-hire kami ng mga cook. Parang iba rin yung style. Nag-train na lang kami para yung gusto naming way of cooking. Si Mama, no? Si Mama Opo. Ano yun kung sakali? Malalaman nila yung inyong... Okay naman po. Okay na. Hindi masungit sila, madam. Nalalaman yung secret ingredient. Saka yung tipla. Ma'am, yung doon sa catering, ano ang lagi nilang nire-request sa inyong luto? Na napapansin nyo, gusto nila ng ganito laging luto, i-offer natin ng i-offer. Bestseller. Bestseller namin. Bestseller dito, pork steak, ganun. Tapos yung mga gulay na malunggay, laing. Laing talaga. Laing. Tapos, ginataang santol, basta mga ginataang... Ay, ginataang santol, ano? Oo, meron kami po. Yung nilalagay sa, yung santol din yun, alam ko eh. Yung sa... Pero masarap na santol. Masarap. Yun nga siguro yung ginataang santol, masarap. Ma'am, kayo, anong favorite ng niluluto? Or business acumen kayo talaga, hindi sa luto? Oo, nagluluto rin ako sa... Sa magkakapatid, ma'am, kayo lahat marunong magluto? Siguro, dalawa lang siguro. Dalawa lang? Yung iba hindi masyado. Kinumbinsi ba kayo ng magulang nyo para hawakan yung negosyo o kayo na yung nag-offer? Nung pa kami, college kami, palagi kaming tumutulong sa tindahan. So, parang ako na palagi kasi ako yung panganay, ako yung na-interest na, ikaw na muna nito, ganito. Hi guys, for those who haven't subscribed to my channel yet, meron diyang subscribe button. Kindly subscribe, like, and share, and click nyo na yung bell button para ma-notify kayo sa mga susunod kong vlog. O tara, pagpatuloy natin ang talakayan kay Ma'am Maria dito sa kanyang karinderya. Ngayon ay restaurant na Jolly Cod. Jolly Cod. Likod ng Jollibee. O tara, pagpatuloy na natin. Tara, makipag-usap na tayo. Ano naman yung konsuelo sa inyo na nakukuha? Or masaya na kayo na may nasasarapan na sa luto, nakakatulong kayo? Ano yung indulhensya sa inyo, sarili? Ano ba yung ibig sabihin? Yung fine reward. Yung parang, ito parang yung
parang ito na yung purpose ko na, yes. Yes, of course. na makaluto ng masasarap na pagkain. Tapos, gusto ko rin, maayos yung namin. Ay, hindi, yung tindahan. Kasi medyo, luma na rin. Luma na. Ay, sinabi mo yan, ma'am. Siguro pagbalik ko rito, big time na to. Ay, grabe naman, hindi naman. Pero maganda siguro yung native na native yung dating. Native na native. Kasi pangmasa pa rin yung pangmasa yung itsura at yung preso, quality, pero medyo modern na siya. Napag-usapan nyo na ba yun? Sa akin, parang yun ang gusto ko. Pero gusto rin ng mama ko. Kaya lang, pa rin? Finances. Oo, medyo malaking pera pa rin. Ma'am, how do you save? Kasi matagal na yung negosyo eh. How do you save na talagang magte-30 years na? Sigurado magti-50 years ito. 40, 50. Tapos, aandar pa siya. Baka maging isang siglo siya. Diba? Ano yung nakikita mo na pupursing mo sa negosyo? Ano? Hindi, kasi so, nakikita mo kung ako magre-retire, may pinagpatuloy yung negosyo ng mama ko, may isang anak ko gusto. Ano yung napipicture mo na dito, ma'am? Yun, gusto ko mag-accommodate ng mga transient siguro. Oo, parang i-build up ko tong itong place. Sa bagay, mahirap na yung property dito, no? Oo. At least yung property nyo, ma'am. Kung magkasana, pwede mong i-restaurant yung baba, yung taas Oo, diba? mga dorm. Dorm na siya. Maganda negosyo yan, ma'am. May plano na ako pero wala pa akong pera. Yun lang. Kaya nga tanong ko, how do you save? Save ako sa bangko, tapos may nabili na rin akong property. Pero konti pa lang. Pero sa palagay mo, ma'am, magda-diversify ka ba o ito lang? Pero yung ginawa mo sa mall, okay na yun. Yun na yung mo. Ilakihan mo, kada mall, lagyan mo siya ng ganyan. Parang Diyos. Oo. Kaya lang yung manpower mo ulit. Pag-aaral. Hindi, okay lang naman kasi yung namin, ang target ko, volume. Oo. Pwede naman siyang iyan. Marami. Sige, ma'am. At mahaba ni aking pag-uusap. I-promote mo na, ma'am, kung may magninegosyo, ano yung mapapayo niyo sa kanila na bago pumasok sa ganitong negosyo, ano yung dapat nilang alam at skill na dapat nilang hawak na sa pagninegosyo? Kung may passion ka magluto, tapos mag-serve ng tao, tapos, ano pa? Hindi ko na alam. Wait lang. Ulitin natin. Ano? Sige, ano yung kung may ano yung magpapayo niyo sa mga gustong pumasok sa ganitong larangan ng pagnegosyo? So dapat may passion ka sa pagluluto. Gusto mo mag-serve ng mga customers, tapos may dedication ka sa work. 'Yun. Tapos yung isipin mo rin yung sa yung future na development, parang long term. Kulang. Hindi ko na. If ever sa inyo, ma'am, sa akin? Forever. Forever ko? Huwag na muna. Sige, wala na. Okay lang, ma'am. Okay, guys, ito si kayo Mang G-Vlog. Hanggang sa muli po. Paalam. At pumunta kayo rito sa Jolly God. Dito lang si Ma'am Maria naghihintay sa inyo. Sige, ma'am. Last word, ma'am. Invite nyo sila rito. Kung gusto nyo kumain ng mga Bicol foods, itry nyo po yung Jolly God. Mga affordable na... Paano yung pagpunta, ma'am? Ano yung... hanapin nyo yung Jollibee Albay sa dito sa may Divine siya College. Tapos second block siya behind Jollibee Albay. Kaya Jolly God. Kaya Jolly God na kayo. Ayan, no? Ayan, no? Ulitin natin. Kaya Jolly God Albay na po kayo. Yes. Thank you, ma'am.